Good morning mga katalakera! So pag-usapan natin ngayon ang ginawa ni Libistes sa loob ng office ni Cabral. Panoorin muna natin yung news ng GMA7. So Kuha ayan. ito ng pagpunta ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa opisina ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025. Sa videong ito, nakuha pasado alas 5 ng hapon na. Makikitang lalabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pupunta sa programming office sa kaparehong floor. Kasunod niya si Cabral. Sa isa pang kuha ng CCTV, lalabas si Cabral at Leviste mula sa programming office. Si Leviste may hawak na mga papel habang tila may ipinapaliwanag sa kanya si Cabral. Ito yung opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral dito sa DPWH Central Office. Walang CCTV sa loob at ayon din sa mga staff na nakausap natin, ang hindi nakita sa CCTV ay yung mga naging aksyon ni Batangas Representative Leandro Leviste kung saan may hinahanap siya ng mga dokumento kay Cabral. Pwersahan o manong nanguha si Leviste ng mga dokumento at kumopya ng mga files sa computer sa opisina ni Cabral at programming office. Hiniling nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan dahil sa takot para sa kanilang seguridad. Ayon kay Kim, hindi niya tunay na pangalan, hinahanap ni Leviste kay Cabral ang mga proponent o pangalan ng mga mambabatas para sa mga proyektong nasa General Appropriations Act o GAA ng 2025. Iniwan nila ang dalawa sa opisina ni Cabral pero maya-maya pa, hanggang kami narinig na lang po kami mga kalambog sa loob. So, syempre po, si ma'am po kasi may edad na din ho and medyo frail na din po kasi yung katawan ni Yusek dahil sa edad niya. Pumasok po kami, nakita po namin sa loob. Naku, dinig na dinig yung kahol mo. Ng mga dokumento. Hawak niya po yung phone niya. Wala na. Tapos binibidyohan niya po lahat. Tingnan mo, natabunan ng kahol niya. Tapos si ma'am po, parang kung wag naman, ano po bang kailangan nyo, prepare na. may isang pagkakataon ding Kita nasugatan nyo pati yung aso si Cabral namin, galit dahil na galit sa inyo. Umanda ka, Libiste. Tinapakakagat kita sa leeg sa aso namin. Nakikipag-agawan siya ng dokumento. Kay Yusek po, pagkapasok po namin, Pag-agawan ng dokumento, naalala ko di ba? po, Magnanakaw ka, yung dapat kamay ni ano Ma'am yan. nakaganon. Ang Dapat dami panagutin pong niyang sa gagong niya, yan. sa- Sira na ulo niya, sa- anak ni Loren Ligarda. Yung ibang papel po nun meron mga dugo din. Si Kong nagvi-video lang po. Nagtuloy-tuloy lang siya nagvi-video, nagtitake ng pictures. So napanood niyo na po kung ano ang ginawa ni Leviste sa loob ng office ni Cabral, di ba? Ninakaw niya, plagiarism ba ang tawag dyan? Yung kung bakit siya na-kick out sa Yale, sa YALE sa US. Yan ang ugali ng batang yan. At una sa lahat, ang dapat na kine-question natin dyan, anong karapatan mo magpunta sa office ni Yusek Cabral? Wala kaming pakialam kahit representative ka pa. Unang-una, wala kang pakialam dito. Hindi ka member ng DPWH. Hindi ka member ng ICI. 'Di ba? Ang eksena mo is isang malaking epal. Napaka-epal mo, Leviste. Alam mo, pag nakita kita ng personal, o kahit na idemanda mo ko ngayon, masasampal kita. Dahil sa pagtatanggol mo, dahil sa malaki ang utang na loob mo at napayaman ka ni Duterte sa solar scam solar scam bill na yan na gawa ng nanay mo, na ewan ko rin sa nanay mong si Loren Ligarda kung bakit hindi ka mapagsabihan. Saka napakatapang mo, no? Kinabog mo pa talaga yung presidente. Ang presidente nga pwedeng mag-utos na kunin yan, pero hindi siya nakialam. Ikaw, Leviste, sino ka? Leonardo Leviste, sino ka? Huwag mo sabihin nag-aalala ka sa mga Pilipino. Hindot. Diyos ko, tantanan mo nga ako, tantanan mo nga kami. Tantanan nyo ako sa plano nyo. Alam ko lahat yan. Sa totoo lang, dapat bigyan ng aksyon yung pagpasok ni Leviste sa loob ng office ni Yusek Cabral. At alam niya rin na papatayin si Yusek Cabral. Alam niya yan, kaya niya kinuha lahat ng mga files. Alam mo yan, Leviste, dahil lahi kayo ng mamamatay tao. Hindot. Ginigil mo ko ang aga-aga. Pasabugan kita ng kwiti sa bunganga eh. Chururut to sakbe. Oy Loren, ikaw naman feeling Mama Mary ka eh. Diba? Dapat pinagsasabihan mo yung anak mo. Huwag masyadong Mama Mary.
Piling malinis, nakakainis. Alam mo naman na mga talaga mga magnanakaw din naman, saka mamamatay tao naman yung asawa.